The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. All together, glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magsilod po ang lahat. Pagsisisi. Panginoon kong Hesukristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, gumawa at sumakop sa akin. Pinagsisisihan kong masakit sa tanaang loob ko ang mga pagkakasala ko sa iyo, sapagkat ikaw nga ang Diyos ko, Panginoon ko at Ama ko na iniibig ko nang lalo sa lahat. Nagtitika akong matibay na hindi na muling magkakasala sa iyo at nagtitika naman akong ikumpisal ang mga kasalanan ko. Umaasa akong patatawarin mo rin alang-alang sa iyong mahal na pasyon at pagkamatay sa krus nang dahil sa akin. Amen. Amen. Panalangin ng pagbati.
O banal na sanggol, masdan mo ako ngayon sa iyong harapan na nagpupuri sa iyo at humihingi ng iyong pagpapala. Sumasampalataya ako sa iyong kabutihan, sa iyong kabanalan, at sa iyong walang hanggang awa. At ako'y buong pusong nananalig na sa paraan ng tapat na pamimintuho sa iyo ay makamit ko ang mga kahilingan ng pagsamo. Ikaw, O Panginoong Hesus, ang nagsabi na sino mang humingi ay bibigyan, sino mang humanap ay makatatagpo, at sino mang kumatok ay bubuksan ng pinto. Ngayon ay buong kapakumbabaang akong dumudulog sa iyo upang humingi, humanap, at kumatok sa pinto ng iyong awa. Turuan mo po ako kung paano maitutuwid ang aking buhay upang maging karapat-dapat sa iyong kabutihan. Huwag mo nawang talikdan, O banal na sanggol, ang aking pagsamo, kundi ito'y iyong dinggin kung nauukol din lamang sa lalong kaluwalhatian ng Diyos at kagalingan ng aking kaluluwa. Amen. Banal na sanggol, Maawa ka sa amin. banal na sanggol, Maawa ka sa amin. banal na sanggol. Maawa ka sa amin. Panalangin ng pagsamo sa banal na ngalan ni Jesus. O Jesus, ang iyong banal na salita ang nagsabi na ang bawat tuhod ay magtitiklop at bawat dila ay magpupuri sa iyong ngalan. Ikaw na siyang kaluwalhatian ng Diyos Ama. Ipinagkaloob mo na sa aming pamimintuho sa iyong banal na ngalan dito sa lupa ay maging dapat kaming makaharap sa iyo sa kalangitan. Isinasamo namin sa iyo, maawaing Jesus, na pagpalain ang lahat ng iyong mga nilikha upang makapagpatuloy sila sa pagdakila sa iyo, makapagbigay lugod sa Ama at makapagpuri sa Espiritu Santo. Naway ang lahat ng aming gawain ay maisakatuparan sa iyong ngalan at maging landas namin sa kaligtasang walang hanggan. O makapangyarihang Jesus, ikaw na sumakop sa amin at muling nagbukas ng pinto ng langit, mangyaring ilawit mo ang iyong pagkasi at pagkaawa upang ang aming mga pagtitiis na aming binabata dito sa lupa ay pakinabangan namin sa kabilang buhay. At ang iyong banal na ngalan ang aming gabay at lakas namin sa pagtupad ng aming tungkulin sa Diyos, sa aming sarili at sa aming kapwa. Amen. O Jesus, Sambahin namin ang iyong ngalan. O Jesus, Sambahin namin ang iyong ngalan. O Jesus, Sambahin namin ang iyong ngalan. Pangkalahatang panalangin sa mahal na Santo Niño ng Bago Bantay. O mahal na patron naming Santo Niño, ikaw na Diyos na piniling maging kaisa namin. Ikaw na isinilang na katulad namin. Ang bawat araw ng aming buhay ay biyaya mula sa iyo. Idinudulog namin sa iyo ang mga nais ng aming puso. Inilalapit namin ang lahat ng aming pamilya sa aming parokya. Pagpalain mo kami ng pagmamahalan, kapatawaran, pagkakaisa at kapayapaan sa loob ng aming mga tahanan, tulad ng iyong banal na mag-anak. Itinataas namin sa iyo ang mga kabataan. Tawagin mo sila tungo sa mapagkumbabang paglilingkod sa iyo, sa masigasig na pag-aaral at kaganapan sa kanilang pagiging mga anak. Iadya mo sila sa lahat ng masama at gamitin sila sa pagpapahayag ng iyong pag-ibig para sa mga nangangailangan, mahihina at nalilimutan sa pamayanan. Salamat sa iyo, mahal na Santo Niño. Manahan ka sa aming mga puso sa pagsisikap namin na sundan ang iyong pagiging huwaran. Gabayan mo ang aming mga pamilya ng iyong kabutihan at kalakasan. Mapagkumbabang Diyos, Santo Niño, patron ng Bago Bantay, kupkupin mo kami sa iyong pagpapala, pagpapatawad at pagmamahal.
ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pangwakas, makikilala ng mga tao, kayo'y aking mga disipulo kung nag-iibigan kayo sa isa't isa. Nagpapasalamat din ako sa iyo, O Panginoon, sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob mo sa aming kaluluwa at katawan. Tutuparin namin ang lahat ng iniaatas mo at mananatili kaming tapat sa iyo. O Maria, aming ina, Ipanalangin mo kami. O banal na sanggol, Maawa ka sa amin. sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nasa dilim iyong hinamo, aming isipan at puso. O Santo Niño, patnubayan ka na, yaman ng mga kapuspalan. Sa kalangitan, mga angeles, nagbubunyi ng labis tamis. O Santo Niño, takbuhan ang pagan, ikaw ang nagiging lanlang. tayo'y magdasal, purihin natin lahat ang Santo Niño sa bagong bantay, at siya'y ipag-iwan. Tayo'y humiling ng awa at ng biyaya, patnubay natin ang Santong Mahal, Santo Niño sa bagong bantay. Tayo'y magdasal, purihin natin lahat ang Santo Niño sa bagong bantay, at siya'y ipag-iwan. Tayo'y humiling ng awa at ng biyaya, patnubay natin ang Santong Mahal, Santo Niño sa bagong bantay. Tayo'y magdasal, purihin natin lahat ang Santo Niño sa bagong bantay, at siya'y ipag-iwan. Tayo'y humingi ng awa at ng biyaya, patnubay natin ang Santong Mahal, Santo Niño sa bagong bantay. Patnubay natin ang Santong Mahal, Santo Niño sa bagong bantay. Nasa dilim Una po sa lahat, ako si Ami Francisco, taga Abra Street, Bago Bantay, Quezon City. Dati po kasi akong hindi naman churchgoer lang. Madalas kasi ini-invite lang ako maging sponsor sa pamayanan namin, sa simbahan, Santo Niño. Tagal kasi na ini-invite ako sa simbahan na maglingkod. Pero hindi ko siya ganon parang siguro hindi pa time or wala pang calling sa akin yung paglilingkod sa simbahan. Pero active ako sa mga sponsorship na
kinukuha ako ng tagapamayanan namin. After ilang years na pag-i-invite, siguro dahil nga ano na rin, siguro time na rin, nagkaroon ng kailangan ng pamayanan head sa aming lugar, sa pamayanan Lourdes. Kinuha nila ako bilang head ng pamayanan Lourdes. So, hindi naman ako nagdalawang isip na tanggapin ito. Kaya, parang siguro talagang tawag na yun ni Santo Niño sa akin kasi nga, total naman palagi akong sponsor or active sa mga ganon na tumutulong sa pamayanan. So, nung naging pamayanan head ako, doon ko nakita yung pamayanan na kailangan talaga ng yung gabay or tulong dahil marami ako nakitang pamayanan na kailangan nilang dalhin yung, alam mo yung bilang kasi pamayanan head, doon mo dadalhin yung Santo Niño sa pamayanan. So, yun yung talagang bilang leader simula't simula. Pero tinanggap ko yun. Malaki man yung, alam kong malaking responsibilidad. Pero para sa akin kasi isa yung biyaya na tutulong ako sa maraming tao. Nagpapasalamat ako kasi maayos yung kaming pamilya, maayos kaming magkakapatid, walang naiiwan. Lahat kami pantay-pantay. Kaya sobrang pasasalamat ko kay Santo Niño. Yun lang yung pwede kong sabihin sa mga tao na hindi mo kailangang pumunta pa sa ibang simbahan para hanapin si Jesus. Dapat talaga buong puso yung pananalig, buong puso na nagpapasalamat ka sa kahit ano pang biyayang ibigay sa iyo. Hindi mo kailangang magreklamo kasi kahit ano naman ang sabihin mo, hilingin mo, alam na niya kahit hindi mo hilingin, alam niya na kung anong pangangailangan mo. Maraming salamat, Santo Niño, sa paggabay at pagkup-kup mo sa amin, sa aming pamilya, at sa mga pamayanang pinaglilingkuran ko, at sa pagbibigay ng lahat ng biyaya. Hindi ko na kailangang humiling pa ng malaking himala or biyaya sa inyo, kundi andito na ibinigay niyo na lahat. At maraming salamat dahil kayo ang palaging nagpapatnubay sa amin at sa buong pamayanan. Ikaw, anong kwento ninyo mo? Nasa dilim iyong hinamo, aming isip.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang misa ang pinakamataas na uri ng panalangin na ating maiaalay sa Panginoon. Upang maging ganap at aktibo ang ating pakikibahagi sa banal na pagdiriwang, hinikayat ang lahat na i-turn off ang inyong mga mobile phones, sumagot sa mga tugunan, at sumabay sa mga awiting pangsamba kung minamarapat. Mga kapatid, ngayon po ay ika-4 na gabi ng ating misa nobenaryo para sa ating mahal na patron, Santo Niño. Ang banal na pagdiriwang ay pangungunahan po ni Reverendo Padre Edril Dairit. Magsitayo po ang lahat. Ay nagugulis sa
masaya tayong natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo ay nasa ika-4 na gabi ng ating nobinaryo para sa ating kapistahan ni Señor Santo Niño. Kaya naman sa umpisa ng ating misa, ating aminin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa Sa makapangyarihang makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Biring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang simula ng unang aklat ni Samuel. Sa Ramataim Zophim, isang maburol na lugar sa Ephraim, ay may nakatirang lalaki na Elkana ang pangalan. Siya ay anak ni Jeroham at apo ni Eliu na anak ni Tohu at apo Zuk na Efrateo. Dalawa ang asawa ni Elkana, sina Ana at Penina. May mga anak si Penina, ngunit si Ana ay wala. Taon-taon, pumupunta si Elkana sa Silo upang sumamba sa Panginoon. Sa lugar na pinaglilingkuran ng mga anak ni Eli na sina Ofni at Phinehas bilang mga saserdote. Tuwing maghahandog si Elkana, binibigyan niya ng tig-iisang bahagi si Penina at ang mga anak nito. Ngunit kay Ana, bagamat mahal niya, ay isang bahagi lamang ng handog ang ibinibigay niya sapagkat wala itong anak. Dahil dito, lagi siyang tinutuya ng karibal niyang si Penina. Ito ay ginagawa ni Penina taon-taon. Tuwing pupunta sila sa bahay ng Panginoon. Labis naman itong dinaramdam ni Ana. Ano pat, naiiyak siya at hindi makakain. Kaya't nilalapitan siya ni Elkana at tinatanong, Ana, bakit umiiyak ka na naman? Ayaw mo bang kumain? Bakit ka ba ganyan? Mahalaga pa ba sa iyo ang 10 anak kaysa sa akin? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maghahandog ako sa Diyos ng papuring malugod.
Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa Diyos ko at Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa tuwinang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitawan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at pinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamamalakaya ng tao." Pagdakay iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa Kanya. Nagpatuloy siya ng paglakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa Kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ng mga taong upahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa ating kamahal-mahalan at kagalang-galangang parish priest, Father June. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin na manguna
sa ika-4 na gabi ng ating novena para sa ating kapistahan. Ako po si Father Edril at parish priest ko po si Father Jun nung siya po ay nasa Santa Rita pa. No? Siya po ang parish priest nung ako ay inordain na maging pari. Kaya ninong ko po si Father Jun. Kaya pagkaimbita niya sa akin talaga, yes, Father. No, hindi ako pwedeng humindi. No? Naranasan niyo na po bang mawala? O mawalan? O kaya maligaw? O kaya mapariwara? Sa English po, isa lang ang translation ng lahat ng iyon. Have you ever been lost? Have you ever been lost? Naalala ko po nung ako ay nag-uumpisa pa lang sa aking regency o yung pagtatrabaho, yung pinapalabas, yung mga seminarista para mag-work. Dahil bago-bago lang din po ako noon, lagi po akong nawawalan. Either may nalalaglag po ako sa tren, kasi ako po ay nag-LRT at MRT, o kaya sa bus, o kaya sa paglalakad. May one time nga po, hindi ko alam, nadudukutan na pala ako ng unti-unti ng mga tao doon sa paligid ko. At dahil bago nga po ako doon sa lugar, hindi po ako pamilyar sa mga sakayan. Sobrang dalas ko pong maligaw. Kasi Quezon City lang po ang alam ko. Tapos, biglang sa San Juan ako nagtrabaho. Kaya explore po ako ng mga sasakyan ko. Lakad dito, lakad doon. May isang beses, lumagpas ako sa babaan ng train station. Meron pa dahil naligaw po ako, ay nilakad ko mula Green Hills, papuntang Robinson's Galleria. Wala akong masakyan. Rush hour. Nilakad ko papuntang White Plains. Kasi nagtitipid ako eh. Pagdating ng White Plains, nag-taxi ako. Naka-long sleeves pa ako noon, plus leather shoes. And yes, may one time din po na halos maligaw ako sa aking buhay. Makalipas po yung unang taon ko sa labas ng pagtatrabaho, may part po sa sarili ko na parang ayaw ko nang bumalik sa seminaryo. Tsaka ayaw ko nang magpari. Actually, nagpaalam na po ako sa aking spiritual director. Sabi ko, Father, ayaw ko na pong bumalik. Naisip ko kasi noon, okay naman din pala kahit hindi ako maging pari. Sabi ko, okay naman na ako, may kaunting sweldo, nakatikim ng allowance, sabi ko sa sarili ko, medyo maabilidad naman ako ng kaunti. Tapos, parang nakikita ko yung sarili ko, mukhang magiging mabuting ama naman ako. Kung sakaling magkaroon ako ng pamilya, parang medyo mabait naman ako, mukhang magiging mabuting asawa din ako. Yun na po yung pumapasok sa isip ko nung time na yon. Sabi ko, parang kaya ko namang magpamilya and hindi naman superior ang pagpapari kesa sa pag-aasawa. Mga kapatid, ngayon po ay ating ika-4 na nobena para sa kapistahan ng Santo Niño. Unang araw din po ngayon ng pagpasok natin sa karaniwang panahon. Kaya po makita nyo, nakakulay green na kami ni Father Jun. At alam nyo po ba, na tanging dito lang sa atin, sa Pilipinas, pinagdiriwang ang kapistahan ng Santo Niño? Ito daw po kasi ay isang privilege na ipinagkaloob sa atin dahil yung icon ng Santo Niño ay isa sa mga unang ugat ng Kristyanismo sa Pilipinas. Yung statue of Santo Niño was the gift to the first converts in Cebu in 1521. At nung nasunog yung buong village doon, tanging ang imahe ng Santo Niño ang natira at hindi nasira. Kaya po mula noon, ang debosyon ay kumalat at lumaganap sa buong bansa.
At sa Ebanghelyo po natin ngayon, nadinig natin yung pagtawag ni Jesus sa kanyang mga alagad. The call of the apostles. Kasi siguro po naisip ni Jesus nung time na yon, masyadong mabigat ang responsibilidad na ito. Di ko ito kayang mag-isa. Kailangan ko ng mga tutulong sa akin. At isa-isa po niyang tinawag yung mga alagad. Kasi siguro nasa isip ni Jesus, ano bang pinagagagawa nitong mga lalaking to? Mga nangingisda, mga nagtatahi ng lambat, mga nagkukumpuni o nag-aayos ng bangka. Pero mukhang may mga hinahanap sa kanilang mga buhay, parang mga naliligaw ng landas. At tila totoo naman po, kasi pansinin nyo, isang tawag lang ni Jesus, sumama agad yung mga mangingisda. Kasi isipin nyo nga po, no? Kung kayo may plano sa inyong buhay, kung meron kayong future na iniisip, nakaset na yung inyong goal, kahit anong boses yung madinig nyo, hindi nyo susundin yan, hindi po ba? Pero mapansin natin, itong mga mangingisdang ito, isang tawag lang ni Jesus, kuha na. No? Kuha na agad sila. Siguro, talagang may mga hinahanap ang kanilang mga puso na hindi napupunan ng kahit ano. Their restless hearts are searching for meaning. They're seeking souls, long for contentment, and their bodies seek for God. Mga kapatid, tayo din po, katulad ng mga apostol, ay madalas ding nalolost sa ating mga buhay. Nawawala, naliligaw, napapariwara. And we see a reflection of ourselves in the icon of Santo Niño, the child Jesus. Akala natin mabuti pa, pero hindi na pala. Akala natin nasa tama pa, hindi na pala. Akala natin may mga magandang naidudulot sa atin, yung mga ginagawa natin, yung mga nakagis na natin, yung mga habits natin, yung mga iniisip natin, pero hindi na pala. Katatapos lang po ng Jubilee Year of 2025 na ang tema ay Pilgrims of Hope. At simple lang naman po yung sinabi sa atin nun, that we are all pilgrims in this world. Lumalakad, umuusad, naglalakbay. Subalit marami pong pagkakataon sa kalagitnaan ng paglalakbay ay nawawala din tayo. Naliligaw, lumilihis ng landas. Madalas, nalilimutan po natin na may pag-asa sa bawat hakbang ng buhay. And so, dear brothers and sisters, on this novena to Santo Niño, let us remember that yes, sometimes we are lost, naliligaw, but we are assured that we can all go back to the right track because God is our hope. And that assurance will never disappoint us. Kasi sa Diyos, palaging may pag-asa na hindi tayo mawawala, hindi tayo maliligaw, at hindi tayo mapapariwara sa ating buhay. Amen. Bilang bayan na hinirang ng Diyos, iluhog natin sa ating Ama ang pangailangan ng mga tao. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pastol ng simbahan na tinawag ng Diyos upang mamalakaya ng mga tao naway makaharap sa mga hamon ng pagbabago sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero naway maging mga mabisang tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga hinirang ng Panginoon sa paglilingkod sa Kanya naway bukas loob na magkatugon sa Kanyang tawag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, mga nababagabag, at yaong mga naghihirap sa isip at kalooban, naway hipuin at pagalingin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway mabuhay sa kapayapaan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang simbahan ng Santo Niño ng Bago Bantay ay lalong lumalim kay Hesukristo, ang salita ng Diyos, upang siya ay magningning sa kaliwanagan ni Kristo at mamunga ng kabanalan at pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, gawin mo kaming karapat-dapat na isakatuparan ng alinmang gawaing nais mong gawin namin sa pamamagitan ng lakas ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Ating
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ng iyong sambayanan ay iyong marapating ngayong paunlakan, pakundangan, dito mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong binukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakila. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kayo iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ningapin mo ang iyong simbang laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Papa Leon at ni Elias na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo paginapating kami lahat na maasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugulugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpuri sa ikararangan mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo'y magkakapatid sa isang Ama, tumawag tayo ngayon sa Kanya. Ama, hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayuri. Bahagi niyo ang kapayapaan sa isa't isa. Narito si Kristo, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kristo sa buhay na walang hanggan. Para po sa maayos na pagtanggap ng komunyon, ang pagpila po ay by row. Gagabayan po tayo ng ating mga greeters and collectors.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal, sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na Birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay, na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao, sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Good evening po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga ilang paalala, bukas, kailan ba yung ating dalaw sa Santo Niño? Tuesday, January 13, alas 11 ng umaga. Mula dito, magkakaroon tayo ng prosesyon. Magmimisa ako sa City Hall ng Quezon City. Magdarating ay mga Quezon City officials at mga employees. Kasama ko rin ang ibang mga parishioners para ipagdiwang ang galak ninyo sa City Hall. Tapos meron po tayong pangalawa ay Solemnity of the Church Dedication sa gabi. At meron po tayong Tanaw Dungaw sa January 15, Thursday. Pagkatapos ng Novena Mass, magpuprosesyon tayo papunta sa Our Lady of Hope, Diocesan Shrine of Our Lady of Hope, Dudungang Mana Birhen sa kay Jesus. O si Jesus ang titingala sa mahal na Birhen, at merong may pasayaw. Patas, balik na tayo dito sa parokya. Meron po tayong Fiesta Grand Procession, Sabado. May misa ng hapon, yun ang ating Novena Mass. Ang magmimisa doon ay si Father Arvin Sarsata, no? At pagkatapos doon, magpuprosesyon tayo. Pero mayroon pa rin yung anticipated Mass, 6:30 dito sa parokya habang tayo nagpuprosesyon. Dahil may mga ilang devotees at mga ilang senior citizens na hindi na makasama sa prosesyon at Saturday lang sila makadalaw sa parokya. Kaya tuloy po ang misa. Sa January 18, Linggo, ang misa ni Bishop ay 9:30 ng umaga. No? Kaya pinag-usapan namin ang mga parishioners na kung maari po ay drop and go ang mga sasakyan. Ito pong patio natin, i-reserve natin kay Bishop, sa mga pari at sa mga ilang namumuno sa ating Quezon City. At may isa pa, yung parapol. Kailan raffle natin? Bukas? 15, 14. O, alam nyo na, bibili kayo. O, konti na lang yung mga raffle natin. Cash raffle para sa piyesta. Nais kong pasalamatan ang mga servers, worship ministry, Ministry of Altar Servers, EMHC, LCM, GCM, at MBG, at ang ating choir, Lourdes Choir. Lourdes kayo, palapaan natin. At para po sa Socom, tayo ay napapanood ngayon sa buong mundo.
At ngayon, ating sponsors ay Pamayanang Immaculate Heart of Mary. Magsitayo kayo. Yan, mga naka-orange, kulay pongkan. Ayan, dami nila. Thank you. Ang Apostleship of Prayer. Wow. Ang Social Service and Development Ministry. Sila po ang namuno, nag-asikaso ng ating medical, dental, legal, kasama na ang counseling para sa mga parishioners nating nangangailangan. Well done. Thank you sa SSDM. Ang ating community sponsors ay CARES for Community Development Ladies Organization. Magsitayo po. Wala. Sige. Eto, hindi ko alam kung nandito ngayon to. Dabar Cards Ramon Magsaysay. Yung pala. Dami. Thank you very much. Okay. At bago po ang ating mga sponsors na pasalamatan ng ating Mass Presider, katulad sabi ni Father Edril, na nakasama ko siya sa Santa Rita Parish. Kasi si Father Edril ay pumasok sa seminary, high school pa lang no? Grade 5 years old? Bata. 12 years old. Kaya nandun na siya sa seminary. Pagkatapos, high school, college. Kaya naisipan ng mga formators, mag-regency muna siya. Hindi dahil sa may problema, dahil kailangan niya kasi masyado siyang bata. Kaya na-assign siya sa Santa Rita, nung hindi pa ako nakasign doon, kay Monsignor Dan, doon siya sa parokya, nakatira. Tapos nung ako'y dumating, pinatira na siya sa mga parishioners para siya matutong mabuhay mag-isa. Hindi nakasandal sa pari. Kaya 2 years siya at pinanood ko lang siya. Well done. Mahusay ang kanyang formation, maganda, talagang ready na siya. Kaya't ako ang napili niyang ninong. Walang pamasko sa kanya. Yan. At ngayon, siya ay parish priest na ng San Roque Parish, diyan sa Bagong Bayan, ang pinakamalaking parokya sa buong Diocese of Cubao. Pinakasikat, sakop niya ang Padre Pio Chapel. Palakpakan natin si Reverend Father Edril Dairit. Bigla ko naalala yung Father Edril, meron din kami dalawang seminarista, high school sa Guadalupe. Ang iba na training na pinauuwi na sila kasi pag nando sila sa buong seminaryo, umiiyak kumisan. Kaya every weekend pinauwi sila. At meron kaming dalawang seminarista, tapos na ng college, pero pinag-regency rin ngayon isa, si Sean. At meron na kaming third year seminarian, si Jerry Pariñas. Palapaan natin si Jerry. Yan. Marami kayong ipagdarasal. Ha? Oo. Meron pa tayong isa na gustong pumasok sa UST. Sana matanggap siya for theologian. Kaya yung tawag, sinabi nga, tinawag ang mga apostolo, ang mga alagad. No? Sumagot sila. At kagagaya ni Father Edril, sumagot siya. Noong Thanksgiving Mass niya sa Santa Rita, sa Bulacan, sabi ng parish priest niya, mukhang totoy pa si Father Edril. Pero ngayon, mature na siya. Sanay na sa ministry. Nasabak na
sa parokya, truly driven as a parish priest. Palakpakan natin si Father Edwin. Father Edwin, meron kaming munting regalo sa iyo, ang image ng Santo Niño di Bago Bantay para siya rin ay maging bahagi ng iyong buhay. At baka malay mo, ikaw ang maging parish priest dito. Meron ka ng Santo Niño. Si Brother Ruel, ang ating PPC coordinator, will assist me in giving this a token to Father Edwin. We will also award certificate of appreciation to our sponsors. Let me read the citation. Certificate of appreciation is given to Mr. Francisco and Mrs. Adeleza Fernandez and family as an expression of our sincere gratitude for their generosity and devotion to Santo Niño by being one of the sponsors of the Mida Masses held from January 9 to 17, 2026 in celebration of the 59th Parish Fiesta in honor of our patron Santo Niño of Bago Bantay on January 18, 2026. As in one community of the Diocesan Shrine of Santo Niño Parish, the faithful continue to pray with you that our loving and merciful God, through our beloved Santo Niño, continue to bestow blessings and graces on your family now and always. Given this 12th day of January 2026 at the Diocesan Shrine of Santo Niño Parish, Bago Bantay, Quezon City, signed by Attorney Ruel C. Capansana, Coordinator Parish Pastoral Council, and Reverend Father Alberto Pascual Jr., Rector and Parish Priest. Maraming pong salamat. Same certificate of appreciation is given to Doctora Victoria de la Rosa and family. Maraming pong salamat. Certificate of appreciation is also given to Dabarkads Ramon Magsaysay.
Tinatawagan po ang lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo at mga bata at may mga dalang mga images. Yan. Yan, lapit po kayo sa harapan. Sa harap ng ating parish priest at ng future parish priest. Dito. Ayo. Next month na agad. Agad-agad. Sige po, itaas natin ang ating kanang kamay sa kanila sa pagbabasbas. Diyos ng sangnilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga alagad na gumugunita ng kanilang kaarawan, mga anibersaryo ngayong araw na ito, gayon din ang lahat ng mga imahe ng Santo Niño na daladala ng mga bata at mga parokyano na nandito ngayon. Pagpalain mo sila at kupkupin sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masasayang taon. Bigyan mo sila ng kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw at lahat ng ito nawa ay maging kalugod-lugod sa iyo. Pagpalain mo po silang lahat at inihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pinagpalang gabi sa inyong lahat.